Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Isinailalim sa lockdown ang palasyo ng Malacanang kasabay ng nagpapatuloy na malawakang pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayong Martes, June 30. Ayon sa mga ulat, isinara ang dalawang pangunahing gate ng palasyo habang ipinatupad din ang paghihigpit sa mga kalsada, tulay at iba pang lagusan papasok at palabas ng Malacanang bilang bahagi ng security measures ng mga otoridad. Kasabay nito, kinumpirma rin ng Presidential Communications Office na hindi na itinuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang nakatakdang pagdalo sa Presidential Luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP sa Makati. Ayon sa PCO, nanatili ang Pangulo sa Malacanang upang personal na i-monitor ang sitwasyon kaugnay ng malawakang pagtitipon sa EDSA. Samantala, patuloy namang dumagsa ang libu-libong kalahok sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ayon sa mga organizer, layunin ng naturang pagtitipon na ipanawagan ang transparency, accountability, justice at peace. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Bigyan natin ng reaction ng opinion itong post ng GMA News. Barado ang EDSA. Maliban sa White Plains Avenue, EDSA White Plains, hindi na madaanan ng mga sakyanan matapos na harangan ng mga individual mula sa hindi pa tukoy na grupo. Ang kanila umanong ipinaglalaban ay para sa bayan. Pinakiusapan sila ng mga pulis na huwag barahan ang EDSA, pero hindi sila nakinig. Oy, delikado na ito. Kawawa ang taga Metro Manila. Pero mo yan, may lakad ka ngayong araw, hindi ka makadaan. So, sinerch ko dito sa Google, is it true na binarahan at EDSA, ang mga tao ayaw umalis, hindi nila sundin ang utos ng pulis? Sagot, yes, it is entirely true. Massive anti-corruption and sectoral rallies occupied a major stretch of EDSA. The crowd swelled to thousands of people, causing severe gridlock traffic and prompting law enforcement to order the closure of major lanes. Massive turnout, dito, protest, including anti-corruption assemblies and gatherings near the EDSA People Power, drew a crowd of more than estimated around 7,000 people. Traffic disruption, demonstrators flooded the northbound lane of EDSA toward White Plains, bringing vehicular traffic to a near standstill. Police initially attempted to appeal to the demonstrators not to block the entirety of EDSA, specifically noting that rallies were being held without the necessary local government unit permits. Such groups refused initial requests from authorities to clear the roads, resulting in tense standoffs before authorities managed to negotiate opening a lane for stranded motorists. Metro Manila Development Authority personnel were deployed to tow illegally parked vehicles, set up safety cones for the pedestrians, and route vehicles to alternate pathways. So, ano ito? Sana, huwag namang magkagulo. Dapat peaceful protest lang. Ako, ayoko yung ganyan. Mag-protest, mag-rally. Dapat, huwag niyong barahan ang ano. Huwag barahan ang EDSA. Apektado ang lahat. Kaya lang, bakit ginagawa nito? Hindi pa malaman kung sino itong mga grupong ito. Nagkataon, ngayon ding araw ay ang Iglesia ni Cristo. May surprise rally sila dyan din sa EDSA. And I don't believe, opinion ko lang ito, hindi yan gagawin ng Iglesia ni Cristo.
Very peaceful group itong Iglesia ni Cristo. Ayaw nilang mandamay. Yung mga ganyan. So, kung hindi yan members ng Iglesia ni Cristo, sino ngayon yung mga grupo na yan? Dahil palaban matitigas ang ulo. So, anong ibig sabihin nito? Sa nakikita ko, taong bayan galit na galit na. Para bang bulkan na konting ano na lang, masyado nang mainit sa loob ng bundok at darating ang panahon puputok yan. It's a social volcano. At sana naman wag mauwi ito ng karahasan. Wag mauwi katulad ng Indonesia, katulad ng Nepal. Wala sa kultura nating mga Pilipino yung ganyan. Kung may nangyari noon, EDSA 1, ilan yon? Millions ang nagprotesta at napatalsik ang Marcos Sr. Nangyari din EDSA 2. Ganon din. Madami din. I don't know kung nakabot ba ng milyon. Nagrally panahon ni President Joseph Estrada dahil sa katiwalian. So history repeating itself? Na kung ganon, basta wala lang mamamatay. Kasi EDSA 1 and EDSA 2 were all peaceful revolutions. Dapat kasi ang ating gobyerno, wag naman masyadong halata. Halatado na ginagawa ngayon. Pagko-cover up sa grabing korupsyon. Ano yung mga developments kahapon? DPWH, former Secretary Bunuan, nasampahan ng plunder, nakakulong na kasama ni Jinggoy. Tapos ngayon, biglang i-withdraw ang kaso, gagawin siyang state witness. 2 senador na tinatakot na nila sampahan ng kaso. Ngayon, pagbaliktad lang, sumama sa majority group ng Senate of Malacanang, hindi nasasampahan ng kaso. Paliwanag ng ombudsman, hindi pa daw hinog. Hindi daw nila tinanggap yung findings ng DOJ. Tapos, magsisimulang ombudsman ng sarili investigasyon. We were not born yesterday. Huwag nyo naman masyadong utuin ang taong bayan. Kasi, ulitin ko, pag napuno ang salop ng taong bayan, huwag kayong magsisi. So sana, ma-resolve ito at hindi sana mauwi ito ng karahasan. Peaceful rallies lang tayo, mga kababayan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Kitty Chu. Tungkol ito sa surprise rally ng Iglesia ni Cristo ngayon. Bakit hindi natunugan ng Marcos Jr. administration? Pag nag-block voting ang Iglesia ni Cristo, hindi natin nalalaman until the last minute kung sino ang iboboto nila. Kasi ganon nila nire-respeto ang pamamahala. In the same way, na kayang mag-secret ng thousands of Iglesia ni Cristo na may gagawing malawakang rally today. No leaks, no whispers, no stories. Everybody just turned up. And there are INC members in every department of the government. Agree ako nito. Lahat ng sulok ng nilang bansa, pati sa labas, nagkalat na po ang mga INC members. May classmate ako, nasa Brunei. Nagkalat ang INC members in every department sa gobyerno, but no one snitched or no one leaked. Walang nagbanggit. And their loyalty is to the country and to their leaders, not to this corrupt government. Wow, sakit nun. Presidente,
Loyal ba sila sa presidente? Not so much dahil nababalutan ng hiwaga ng korupsyon. Bakit hindi sila nagsalita? Ang loyalty nila is una sa Diyos. Kasi ang Diyos, galit sa korupsyon ng Diyos eh. God is a God of justice. And right now, talamak ang injustices na nangyayari. Yun lang. Nakawin ang bilyones pundo ng bayan instead na papunta sa mga naghirap na Pilipino, napupunta sa mali-malita. That's injustice. Galit ang Diyos sa corruption. Galit ang Diyos sa injustices. Kaya ang loyalty ng mga iglesia ni Cristo, and dapat tayo rin, kahit hindi tayo member ng iglesia ni Cristo, foremost, our loyalty is to our Heavenly Father. And of course, loyal sila sa pamamahala ng iglesia. Kung anong sinabi, okay, isekreto nyo ito, on June 30, bigla tayong mag-rally. Walang nagsalita. Kanina, nabulaga ang Marcos Jr. administration. Nandyan na, libo-libo. I don't know how many. Thousands nang nandyan ngayon. I don't know how long sila mag-rally. That should tell you something. And their loyalty is to the country and to their leaders, not to this corrupt government. That should tell you something. BBM. So, tingnan natin ang mga comments. Kipicho, di nga kinaya ng tatay ni BBM who was much smarter than him to dismantle the Iglesia ni Cristo. Yes, panahon ng Marcos Sr. Sinubukan ng Marcos Sr. pasukin, kubkubin, i-take over ang INC. Umatras ang mga puwersa ng gobyerno panahon ng Marcos Sr. Kaya nyo ngayon pa na doble, na triple, nag-quadruple na ang lakas bilang pagkakaisa ng iglesia. 3 administration na ang sumubok na kontrolin ang INC. Marcos Sr. administration, walang nagawa. Cory Aquino administration, wala rin. Gloria Macapagal Arroyo, wala rin. So ngayon, susubukan yung sige, lalo na itong napipintong pag-aresto kay Senator Marcoleta. Ito, opinion ko lang ito ha. Talagang aarestuhin si Marcoleta. It's just a matter of timing. Kaya itong rally na ito, warning or para bang laro na ng chess na, sige, itong gagawin natin. Gagawin niya. Huwag silang magkakamali ha. Pag tuluyan ng arestuin si Marcoleta, I am afraid may matinding mangyayari sa ating bansa. Hindi. The Iglesia ni Cristo worldwide, millions. I am not sure kung how many. 3, 5 million? We are one, sabi nga nila eh. Pag ikinulong nyo si Senator Marcoleta, parang ikinulong nyo yung buong church. Kasi ang sakit ng isa, sakit nilang lahat. Ang karangalan ng isa, karangalan nila lahat. Huwag sana kayo magkakamali. Mag-isip-isip ang administrasyong ito. Anong kasalanan ni Senator Marcoleta para ikulong? Nagnakaw ba siya? I don't think so. Ang kasalanan lang niya is makulit, maingay. Hindi siya tumitigil sa panawagan na imbestigahan ang pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Kasalanan ba yun? Nang dahil sa ganyang pagiging makulit is ikukulong, that would be a political disaster. Kaya, go, 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 mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo, we are one in spirit with you. Kaya nga nagsalita na, may video message si Senator Marcoleta. Hindi tayo matatakot. Sabi niya,
Handa kong harapin ang kaso, handa akong makulong. Wow. Ano bang magagawa mo sa tao na handang makulong? Handang mamatay para sa prinsipyo, para sa Diyos at bayan? Kagaya, ginawa nila kay Dr. Jose Rizal. Handa siyang mamatay. Anong nangyari? Nagresulta sa pagkatalo ng Kastila. Dahil sa na-fire up ang mga Pilipino, na-inspire sa kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Huwag kayo magkakamali sa gagawin nyo kay Senator Marcoleta. Mag-isip-isip. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng GMA News. The President is monitoring the situation in EDSA. President Bongbong Marcos has canceled his engagement outside the palace today. Ayaw nang lumabas ang Pangulo. I am sure. Yung Pangulo kasi, grabe ang activities niyan. Kaliwat kanan ang public engagement. Although, merong engagement sa loob ng Malacanang, I believe, mas marami sa labas. Nang dahil lang sa surprise rally ng iglesia, i-cancel yung pag-attend mo sa labas, anong ibig sabihin nun? Opinion ko lang ito, sobrang natakot na ang palasyo. Nataranta sila, aburido sila, hindi nila natunugan na magkakaroon ng rally, surprise rally. Kasi halos sa lahat ng rally ng iglesia, announce Correct me if I'm wrong. First time ko lang itong na-experience, nabalita, nakita, na ang ating kapatirang Iglesia ni Cristo ay surprise rally. At dahil sa na-surprise ang palasyo, hindi na nila alam anong gagawin to a point na i-cancel ang appointment sa labas. Kung ako ang presidente at confident ako na tama ang ginagawa ko, why will I cancel? I have the whole AFP. I have the whole PNP. I am the commander-in-chief. E di pagwardyahan ko ng libo-libong sundalo. Example, mayroon akong speaking engagement sa isang paaralan. O may opening ceremony, launching. E pagwardyahan ko ng ang daming sundalo. Ang daming pulis. Bakit ika-cancel? Again, I might be wrong. Tingin ko lang, natatakot ang Pangulo. Wala na siyang confidence sa kanya. Kung anong mangyari sa kanya. Kaya, i-cancel na lang bigla. Kaya, mapakanta. Kung ganitong, either, I don't know how do I feel now. Nalulungkot ba? Natutuwa? Hindi ko. Basta na-shock ako, na-surprise ako nitong rallying ito ng iglesia. Hindi ko maipaliwanag ang aking damdamin. Lalo na yung kanina na madaling araw. Biglang naglabasan ng mga ralista at na-stop ang flow ng traffic sa EDSA. Medyo nagkagulo. I hope na ngayon na naayos na kasi kawawa naman ang mga motorista. Ilagay nyo ang sarili nyo, mga kaibigan. May importante kang lakad ngayon. Hindi ka makabiyahe dahil na-block ang EDSA. Diba? Nakakadismaya. Sana naman naayos na. Sana pwede nang makadaan ang mga motorista sa EDSA. Huwag nyong idamay ang mga motorista dahil wala silang kasalanan. Biktima rin sila sa kapalpakan ng gobyerno ito. So, i-monitor natin. Sana hindi ito mauwi sa kaguluhan. Mapakanta tuloy tayo. Saan naman ang lyrics? And now the end is near, and so I face the final curtain.
Kung mayroong team song na, I don't know, my friend, I'll say it clear, I'll state my case of which I'm certain. I believe a life that's full, I've traveled it in every highway, and more, much more than this, I did it my way. Kayo sa Malacanang, kanta na lang tayo. Total, hindi naman kayo lalabas. So, mag-monitor tayo sa kaguluhan sa EDSA. Kanta-kanta na lang tayo ng my way. Regret, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exception. I planned each chartered course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you know, that I bethought much more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Tama na. Ninenervyos na po sila, mga kaibigan. Pero mo yan, presidente ka, commander-in-chief ka. How many policemen do we have? If I'm not mistaken, 220,000 policemen. Armed Forces of the Philippines, 140,000. They are at your command. Bakit ka takot lumabas? So, maraming salamat sa mga kapatiran natin sa Iglesia ni Cristo. Alam ko, sakripisyo rin ito sa kanila. Nag-absent sila sa kanilang mga trabaho, gumasto sila, naiinitan sila. It's a sacrifice. But then, it's worth the sacrifice. Dapat, huwag tayong tumahimik. Ang panawagan ng Iglesia is accountability, transparency, i-stop ang korupsyon. Yan ang ginagawa ni Senator Marcoleta sa Senado. And dahil sa kanyang kasalanan sa pag-iingay sa flood control scandal na lalapit na po, arestuhin nila, ikulong ang ating minamahal na Senator Marcoleta. Kaya laban lang, mga kapatiran, iglesia ka man o hindi, ipagdasal natin, suportahan natin si Senator Rodante Marcoleta. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.